Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Para din dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o dulang. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kini ang simbianan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS. DXKS. Jess Otsen. Ang inyong Radio Ronda. 5,000 watts. Nagsimya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS. Jess 80. Ang inyong Radio Ronda. Takna sa Radyo Ronda og Tibok Kapupudan alas 6:15 sa gabi. Takna sa Radyo Ronda og Tibok Kapupudan alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kiling masunod na programa sa magsusibya iyang kagalingon o walay labot kining maong istasyon. Krosada programang mutuki sa kamatuoran, kasandigan sa mga dinaog-daog ug binupigan. Krosada dang panan sa katawhan, muyagyag sa kamatuoran. Krosada, programa alang sa pagserbisyo sa katawhan, mohatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Mahagala, kumusta ug mayong gabi? Welcome sa naghugna sa pagpanag-uban sa tulumanong Krosada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma ug kalinaw, mayroon ang pagpasalamat sa kahitasan sa laing adlaw nga ditugod kanato nga kita manag-uban. Ning adlaw Martes may igsunan, pitsa 26 na sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. 29 diyas na lamang kapaskuhan na. Sa pangalan sa ating station manager June Clerigo, isparing partner sa Tigas Nawak,
Sir Paing Agra o Ma'am Jing Avila. Transmitter side may kagalaan si Bong Abad. Kinikya po gala sa kanginan King Dilarusa. Magig-uban ka ninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa sayong kagabion. Alang sa mga headlines o pipila ka isgutanan karong gabion. Kongreso gilangkob ang eksklusibong katungod sa Commission on Audit CONCOA. Samtang VP Sara nakahukom nga kaso ni Jose Zulieta bitbito na sa korte. Sa laing bahin may kagalaan, Senator Bongo nanawagan sa DSWD nga dili putlon ang medical assistance sa mga pobre. Samtang VP Sara ni Balos human gilambigit ang Marcoses sa pagpatay ni kaning Senador Benigno Aquino. Sa katapusan, Tatay Digong dili gusto sa people's power apan buot istoryahon ang militar. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan hatod nato sa MiG tracking sa kusina Di Amor og Layson Carinderia. Atol usab kanato may kagalaan ni City Councilor Basti Nagas og City Councilor Joy Yuibco. Maingon man ni Provincial Board Member Jeff Larong o Provincial Board Member kanhi og City Councilor Sim Castrense. Kita'y 19 minutos ang milabay sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion. Ang nasgutan o ang gitawag nato nga tulumanong krusada mga kahigalaan. Hatod sa ganato ni Senator Christopher Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Makigaan atong isunod ginayon ang hisgutanan. Kalabot sa panawagan sa nisgutang senador ngadto sa Department of Social Welfare and Development. Kung isunod na tuloy galaan ang manhimong interview
ni VP Sara og press conference ni Tatay Digong kung doon na patay igong oras atong isibo may kagalaan. Apan una pa nato ipadungog ang nasgutan nga mga tingog atong ipadayag din na kaninyo may kagalaan nga uban sa kahibulong nganong ang DSWD bisan pa man o nanawagan na ang nasgutang senador nga pangitaag paagi nga magpadayon ang nasgutan nga medical assistance sa pasyente nga mga kabus. Nasayod kami kagalaan tawa na may laing kadaganan ang kadaghanan labi na sa mga yanong lungsuranon kundi DSWD. Dako nga itong kahibulong kay tanan nga matang sa ayuda mga kagalaan naa naman sa ila. Unya, kining pagpa-ospital nga kasagaran may kagalaan mauri atong dangpan. Unya kung naapagani ka ma-ospital sa pribado may kagalaan mamahimo pa maganing hapit tuliso ng imong kwarta. Kung muadto ka may kagalaan sa pampubliko biyaan lang po, hapit ka na lang mamatay. Ang uban, disgrasya yun. Ang uban, bungkag yung kalibutan. Taluwala sa panawagan ni Senator Bongo may kagalaan, gumikan kay alang kaniya, dili mamahimong madawat ang usak ka dili pabor ngadto sa pobre kontra kabus nga matang sa desisyon ng higlaan nga mamahimong putlon ang suspension ng higlaan putlon o isuspensyo mga higala ang pagpagawas sa gitawag nga medical assistance o guarantee letter ngadto sa mga naginahanglang pasyente may kagalaan. Munot ni ini nanawagan si Senator Bongo sa DSWD na ilahang tarungon ang ilahang sistema. Ilang ayungon pagplastar magigalaan, hilabi na ang ilang gitawag na accounting. Gumikan kay dili kini mamahimong rason na ipasira matud pa ang libro. Unsa ba naglibro ha nga nung siradhan man yun? Nga basta libro able man na pirmi. Ang pagsira matod pa sa libro nagpasabot kini nga putlo na ang pagtabang sa mga kabus. Gimug na baya na DSWD may kagalaan kay usa sa mamahimong departamento nga mutabang sa mga kabus may kagalaan unya pangtango na hinuon ang nasgutan nga tabang. Pastilan dakong kahibulong nato may kagalaan kumauhon. Sa dihang na tigayon, ang Senate Committee on Health na hearing may kagalaan nasirmunan ni Committee Chairman Senator Bongo ang DSWD gumikan sa plano ni ining ihunong mga kagalaan ang medical assistance hangtod sa Disyembre 13. Pagkadaghan itong kwarta, binilyon. Hindi gibutang sa ayuda may kagalaan na gustong mag-apod-apod mga kaigsuunan ang mga kongresista. Gawas nga gusto nilang langkubon may kagalaan ang kuwa o ang executive mga kagalaan ila pa man ganing giapil ang DSWD nga lakip usab sa nga lakip usab may kagalaan sa executive. Unya ato nakita sa pagkakaroon nagpasad na sa social media mga kagalaan ang nagkalain-lain nga mga kongresista nga namunay na sa pag-apod-apod sa ayuda inay ang DSWD. Di makahatag na ang taog insaktong panahon ang DSWD kay gikuhaan naman sila may kagalaan o pipila ka mga gidbuhaton kanaan naman ang mga kongresista. Di matarong na unta nila mga kaigsuunan ang ilahang pagserbisyo o dili na mamahimong putlon o hulungon o ibalik lamang sa umaabot nga Disyembre 13 mga kaigsuunan. Uri kung doon na nagtingal o
uri ka nang hinahanglan na magisunan og matawag natong oxygen unya wa nagilaing kapaingnan may kagalan porte nagyong pigaduha kikita ra ba in taon sa tinuod lang ha oras ka doon ay ma-ospital ang gamay ni mong pundo may kagalaan harbis way bilin sipot may kagalaan magkautang-utang pa o di ka mabaligya ang ubang propriedad wa pagani na sakit gibaligya naman gani ang uban may kagalaan naunang gibutiyag may kagalaan sa DSWD na normal matud pa ang proseso sa gayon hinapos matud pa sa tuig gikinahanglan matud pa nilang maglusad og accounting og ilang isira ang libro may kagalaan inyo pong isira ang kinabuhis tao unta doon na insaktong sistema sa kadugay ng panahon mga kagalaan naanda na lang gini nila ang susama nga mga pulisiya bisan og dili makiangayon yan naman di ay og tagi-tagihon may kagalaan kaya doon na may laing departamento ang accounting department na ila ng hot doon may kailan o ginay-hinay pagplastar o di ba ka doon na sila overtime na pagbuhaton hilabi naghinapos sa tuig mga kagalaan doon naman tingaling mahimong buhaton na naman yung putlon na naman yung isuspinso makadali may kagalaan na pwede naman tingaling mapangitaag paagi mga kaigsunan doon na may overtime pay may kagalaan matud pa ni Senator Bungo nga usa matud pa ka dili makiangayon illogical may kagalaan way igong rason imunta o dili madawat nga rason ang gibutyag sa DSWD gumikan kay kwarta kini sa katawhan kwarta kini sa publiko dili kini kwarta may kagalaan sa bisan kinsang politiko ang gabitong medical assistance may kagalaan pinaagi sa guarantee letters duganan niya gisaway may kagalaan gawas nga giputol kani adto mga kaigsuunan doon na po laing paghunong nga dili ipalusot kining mga guarantee letters o medical assistance ngadto sa mga kabus aw noon di man ikalimod may kagalaan nga nasulod sa top 5 si Senator Bungo bumika di anang ihang malasakit centers sa tibuok Pilipinas may kagalaan munang apil-apilon na po wit ka na po di may kagalaan kinibang sick hole na po ni kay lagi dili ba nila kaalyado mga kaigsuunan o gikonsidera nila nga oposisyon dugang pa sa senador nga kinahanglang magamit kini sa mga Pilipino kay ila man yung pundo sa bisan unsang oras kung isgutan ang bulan sa matag tuig may kagalaan gipamugos may kagalaan ni Senator Bungo mga kaigsunan nga ang nahisgutan mga kagalaan pastilan naman na timing nagtawag dili pa gud sa nag video call dili sa ato ang magprograma magdamay kagalaan ato naman ning asa man sa dapat disulod mga kaigsuunan no diri may sa account na ko disulod no download ako naman giputol ni balik magyapon na may gabi Sir King matod pa ni Ma'am Nerissa Hista so padayon ta may kagaan giklaro ni Senator Bungo mga kagalaan nga kinahanglan pagitaan kinig pamaagi sa accounting division sa DSWD
kay dili gikinahanglan nga mag-antos ang mga kaigsuuna tong kabos mga kaigsuunan. Uban sa pagpaklaro mga kagalaan ni Senator Bongo nga ngadto sa mga tag-as nga opisyal sa DSWD nga sa sunod hearing matud pa kinahanglan nga hingpit na kini nga mutambong mga kagalaan. Oh, di sus ano di man i-contempt kung mauhon. Galing-dili maguding ana ang batasan ng kagalaan sa mga senador na naa sa habig mga kaigsuunan sa atuang presidente. Muna lisod mga kagalaan. Basta dili ganit nila kaalyado, bisan unsa na lang ang mamhimo nilang buhaton, basta pabor ngadto nila. Pero kung dili gani kung ila gani sus bisan pag angayan ng suspinsohon ang kongresista nga si Franz Castro Miguelan nagpabilin hangtod sa karon murag uway nahitabo atong paminawon mag-igsunan ang tingog ni Senador Bongo. Mula sa gobyerno, sana po walang cut-off dahil sa magsasara ng libro. Pwede niyo pong gawa ng paraan yan, pwede niyo pong gawa ng sistema yan. Alang-alang na lang po sa mga kababayan nating na naghihirap. Mas kailangan po ng Pilipino, lalo na po ang mga mahirap, ang tulong mula sa gobyerno. Sana po walang cut-off dahil sa magsasara ng libro. Pwede niyo pong gawa ng paraan yan, pwede niyo pong gawa ng sistema yan. Alang-alang na lang po sa mga kababayan nating na naghihirap. Mas Bigitay 34 minutos sa milabay sa alas 6 ang takna sa kagabion. Paspasang dagan ang oras may kagalaan. May gabi Sir King, shout out ko ngadto kang Patrick De La Torre gikan ni Randy Artiaga Santisas. Thank you sir. Way sapayan. Gikan kan Tio Hipala. Maradyo na diyong sir, labi na sa katawhan ng Barangay San Jose, Surigao City. May gabi sir, God bless natong tanan gikan kang Pedro Plaza Bungabung Junior. Og sa tanang nagsunod via YouTube o Facebook, salamat sa inyong pagsunod sa makanunay sa atong tulumanon magigilaan ang Krusada Reloaded. Ngadto sa magpakape aron magpadayon ta sa atong paghimog content may kagalaan isip sa mamahimo niyong tabang naa sa inyong matawag nato may kagalaan nga wall, pero kung wala atong basahon may kigsunan ngadto sa mga radyo lang ang ipaminaw ang atong GCash 0912-8939-493. Happy birthday ngadto kang Dato Magdingaw Sir Dundon. Maayong pagsaulog sa imong adlaw natawhan karong adlaw. Og sa atong tipaminaw tanan diha sa Maharlika Nation ubos sa Bukas Grande Farmers Association Incorporated. Ang tulumanong krusada may kaglaan hatod ganato ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor may kagalaan Sim Castrense. Hatod sa ganato ni City Councilor Basti Dagas o City Councilor Joy Partner UIPCO, of course kay Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na
Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Dura kita 37 minutos na malabay sa alas 6 antak na sa kagabion. Diretso na natin tagaan o pagtagad mga kagalaan. Kining paglangkob, kining pagsapaw mga kagalaan, kining nahisgutan nga paghulit sa House mga kagalaan of Representatives ngadto sa otoridad, ngadto sa eksklusibong katungod may kagalaan sa Commission on Audit kon COA mga kagalaan. Taas nga panahon ng atong gihatag sa pagpaminaw mga kagalaan kalabot ni ining public hearing nga gilusad sa House of Representatives. Hilabi na may kagalaan kining House Committee on Good Government and Public Accountability diya sa batasan o batasan pambansa mga kagalaan o diya mismo sa wanan sa Kongreso. Ang topiko nakasintro may kagalaan sa gitawag nato og sayop matud pa nga paggamit sa confidential funds sa buhatan sa Vice Presidente Inday Sara ug ang buhatan sa Department of Education. Kung asa ang maong ahensya giuptan mga kagalaan sa atong Vice Presidente. Vice Presidente Sara Duterte. Atong masudong sa nagkalanlain ng mga media organization, maingon man sa electronic o print mga kagalaan, ang oportunidad na ilang pagabuhaton alang sa serbisyo publiko. Pero sa pamantalaan o nag-una mga kagalaan ng mga media outlet, kiwaw nga inyong mahurot sa pagtanaw mga kagalaan. Putol-putol. Atol sa pagdungog may kagalaan, nagkalain-lain nga mga resource person ang mitambong mga key officials sa Vice Presidente. Lakip na ang Chief of Staff may kagalaan nga ilan ang gi-detain o gi-contempt kung asa ila pagdungagan ug laing 5 kaadlaw nga nahimo ng napulo kaadlaw ang atubangon ni Attorney Zulaika Lopez may kagalaan. Uban nga mga accountant o opisyal aron lamang may kisuunan i-explicar ang naisgutan nga mga pundo nga gigamit sa buhatan sa Vice Presidente. Subli kining nakakuha kanatong kanabang atensyon. Nakakuha kanato og tiunay nga atensyon mga kagalaan. Gubikan kay sa naglabay nga mga pagdungog sa Kongreso, apil man sa Senado mga kagalaan. Kung unsaon ba nila paggamit ang gitawag nga power of kaning gitawag lag power of oversight or investigation mga kagalaan nga nakaalarma na kanato. Kaya dili ikalimod nga ang korupsyon halapad na sa pagkakaroon kung atong nakita may kagalaan
sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Og ilang gipahid mga kaigsunan sa milabayng administrasyon. Mga kigalaan, una nga nakakuha ka na pag-interest katong hisgutan mga sugintig paminaw nga oversight function. Sa latod ni pagkasulti, ang angayan unta nilang buhaton may kagalaan kung oversight kinatibuk-an. Mabitaw na nga dili na siya mamahimong in aid of legislation may kagalaan, kundi mamahimo na kining in aid of persecution, in aid of political intention mga kagalaan. Gubikan kay sa unang bahin, dunay 82 dili lang mga kaigsuunan, dili lang buhatan sa Vice Presidente, dunay Confidential and Intelligence Fund. Dunay 82 may kagalaan ka mga gobernador. Dunay 149 ka mga mayor sa syudad. Dunay 1,493 ka mga municipal mayors. Puro ni dunay confidential funds, may kailan. Puro ni dunay intelligence funds, mga sukintig paminaw. Wa pa rin labot mga kagalaan sa 219 ka mga GOCC. Kini bang government-owned company may kagalaan. Unya, gawas ni ana, doon na pagyoy mga ahensya sa gobyerno. Susama sa LTO, DOH, doon na sila intel funds. Asa man ilang gamito? O sa ilang buhato niya na? Muna nga, nagsigit ang tutok may kagalaan, kay doon sa 2,000 ka mga ahensya, 2,000 mga kagalaan na nagdawatan sa confidential and intelligence funds. Nga naman, nga ang tutukan ng gyud mga kaigsunan, kinirabang buhatan sa Vice Presidente. Ang iyang gidumala, mga kagalaan, nga Department of Education, nga nahimong 12 taas o rating ang hisgutan kung serbisyo mga kagalaan ang atong nasuta sa milabay nga mga bulan nga nahimong tuig, ubos may kagalaan sa pagdumala mga kaigsuunan ni VP Inday Sara. Bisunod ang iyang opisina, taliwala sa kamatuuran na dili ni mamahimong iyagyag sa publiko, confidential gani. Magsige na tag-explikar nga unsa bay wa nila nasabtan sa confidential. Dili gini pwede iyagyag kay mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa mga tao kung nganlan kini atol sa nasgutang operasyon, ang ilahang gitago nga operasyon. Nabinatong mga nasa pikas o intelligence sa laking nga pagkasulti, gigamit nga asset nga nasa pikas, kuyaw ang ilang kinabuhi. Ikaduha nga atong gitutukan may kagalaan, ang paggamit sa confidential funds unsay buhaton sa House of Representatives. Gusto tang masayod mga kagalaan sa ilang inquiry asa nila bitbiton aron ang Constitutional Authority sa Commission on Audit may kagalaan kung hisgutan ang nagalain-lain nga account sa gobyerno. Kaya porti maning daghana, di man lang usa sa ato nagikayon. Hinungdan nga taliwala niya ni kaglaan atong susihon ang mga probisyon sa Commission on Audit nga gihatag nila nga otoridad subay sa 1987 nga mandato nga ilahang matawag nato nga 1997 nga konstitusyon ang atong batakang balaod unsa bay gihatag nila nga tiunay katungod.
subay sa Section D may kagalaan sa Commission on Audit. Sa Section 1, diri may kagalaan gisaysay nga ang Commission on Audit pagalangkuban kini sa chairman o duha ka mga commissioners. Ang naisgutan nga chairman o commissioner may kagalaan kinahanglan nga natural born citizen. Of course, sa Pilipinas. O atol sa ilang pagtudlo sa maong pwesto, at least 35 years of age. At least may kagalaan 35 anyos ang ilang panuigon. Certified Public Accountants kung CPA, mga kagalaan, nga dili bobos sa napulo katuig ang ilahang auditing experience. Experiensya sa pag-audit, gikinahanglan di mo ubos sa napulo katuig. O baka miyembro may kagalaan sa Philippine Bar. O buti pasabot, abogado may kagalaan nga nag-practice sa law nga more or less napulo sa mga kaigsuunan katuig. Ikaduha, mga kagalaan. Kita ninyo, naduog na ito yung tarong unsay qualification. Ang chairman may kagalaan sa commission o ang chairman o ang duha ka commissioner kung mo di problema kay appointed mo gyapon sila sa presidente, pero bisan pa appointed sila sa presidente, mamahimo gyapon mulabay sa Commission on Appointments. Sulod sa 7 ka tuig, mga kagalaan, sa ilang pagkatudlo, nga walay reappointment. Buti pasabot may kagalaan, 7 ka tuig sila magserbisyo, nga dili sila mamahimong hulipan. Sa ato nagikaingon, ang chairman 7 ka tuig, ang commissioner nga 2 ka buok, o ang usa for 5 years, o ang usa 3 years nga way reappointment. Di na siya subling mobalik pa sa Commission on Audit. Sa Section 2 1, may kagalaan, kini ang atong klarohon, mga kaigsunan. Kaya ang Commission on Audit, mga kaigsunan, dunay kaugalingon nga katungod, o dunay kaugalingon gahom, dunay si otoridad nga siya lamang ang mahimong mo examine, siya lamang ang mo audit may kagalaan, o iyahang takdoon ang tanan nga mga account sa gobyerno, ang tanang nisulod may kagalaan, kung hisgutan ang buhis o ang tanang resibo o ang paggasto niini, lakip na ang mga propriedad nga gipanag-iyahan sa gobyerno, mga kagalaan. Ang Commission on Audit, mga kagalaan, lakip na ang opisina niini. Gitagaan kini sila og fiscal autonomy ubos sa konstitusyon. So buti pasabot may kagalaan, siparar sila. Buti pasabot independent sila, mga kagalaan. Ang Section 3, mga kaigsunan, doon na gitiwasan pa yun. Walay mamahimong ipasar nga balaod may kagalaan nga mamahimong exempted o dili mahilakip sa pag-audit ang nagkalain-lain ng mga buhatan sa gobyerno, mga kaigsuunan. Bisan pa ang pag-invest sa mga public funds may kagalaan nga dili mapaubos sa jurisdiction sa Commission on Audit. Liman ka? Para pagparehas ato abitaw sa batakang balaod ang atong kinibang katungod nga masayod, ang katungod nato ang mupadayag sa atong sentimento sa gobyerno, dili mamahimong maghimo og balaod, mupasar og balaod may kagalaan aron pagkontra niining nahisgutan
nga nalatid na daan sa Batagang Balaod. Buti pasabot may kagalaan nga walay ba mahimong unsa pa man na eksplanasyon o maghimo ka pa og laing terminolohiya kung scope o gahom o katungod sa kuwa kung hisgutan ang ihang kaimportansya sa ato ang gobyerno. Gihatag kaniya sa komisyon ang pag-audit mga kagalaan kung hisgutan ang gahom otoridad sa pag-examine may kagalaan sa tanan nga mga transaksyon sa gobyerno. Og sila usab ang dunay eksklusibong katungod sa pagdesider kung audit examination ang hisgutan. Ang maong otoridad dili kini mamahimong matunga o di ba ka may kagalaan imong mapaambit sa bisan kinsa nga ahensya kay imo ra ganing kaugalingon, ikaw ra gani ang dunay katungod. Mauna may kagalaan nga mugawas ang lehitimo nga mga kahibulong o pangutana kung asa nakakuha og katungod may kagalaan ang House Good Government Committee mga kaigsuunan sa paglusad og audit sa paglusad og audit sa Office of the Vice President o sa Department of Education. Kinsa may nihatag kanilang otoridad? Kinsa may nihatag kanila og katungod? Unsa may ilang abilidad may kagalaan nga muhulip sa mga professional auditor o di ka mga examiner atol may kagalaan sa pagtanaw kung operasyon sa kuwa na ang hisgutan. Dili kalimod nga dunay maanindot nga tulong kung good government ng hisgutan may kagalaan sa ilang gitawag nga oversight committee. Pero unsa man to nga usara gani ang ilang gitutukan may kagalaan? Pero wala sila gitagaan nining katungod may kagalaan kundi ang kuwa lamang. Munang dinhi nato makita nga doon naging tabo nga pagpanglangkob. Kung wala kini gahom nga nagpaluyo, kung wala gahom may kagalaan nga nahimong pagtugot o ilang kasandigan, si kinsa ba? Mahimong kusgan o ing-anion paglampurnas ang tanan nila nga mga resource persons. Nakakuha kini gahom sa House Speaker may kagalaan. Nakakuha kini gahom sa powers that be nga gikaingon ni Senador Zubiri. Gumikan kay nagpatuyang naman sila sa ilang gusto. Wa na nagitahod may kagalaan ang separation of powers mga sukintig paminaw. Kung hisgutan ang pagpahigayon sa pagkwestiyon o investigasyon o ang katungod may kagalaan sa pagtanaw sa OVP o di ba ka ang pagtutok sa Department of Education, nasunod kini may kagalaan sa Executive Branch of Government. Ang pagpitol, pagtanaw, pagtutok, way labot ni ini ang Kongreso. Kay sila naaman sa legislatura o paghimo, pagpanday o balaod may kagalaan. Bisan pa ang pagtudlo, bisan pa ang pagbutyag sa kainosente may kagalaan, wa sila'y mamahimong katungod kay tuapod ni sa hudikatura o sa judicial mga kagalaan. Buti pasabot gilangkob na nila ang tanan. Apil mga kaigsuunan ang executive o
ug ang judicial branch sa nahitabo sa pagkakaroon nga ato nakita mga kigalaan nga gilusad sa Committee on Good Government. Kanindot sa iyang pangalan, Committee on Good Government. Good ba ang ilahang gibuhat? Kung atong tan-awon may kagilaan, mamahimong ang Kongreso makontrolar mga kaigsuunan ang paggamit sa pondo. Pero wala sila'y otoridad mga kagilaan na i-appoint ang ilang kaugaling. Wala sila'y otoridad may kagilaan na himuon nila ang ilang gusto may kagilaan na mamahimong watchdog o mamahimo may kagilaan na otoridad. Ang Kongreso may kagilaan wala na, di na mao ang ilang gibuhat, gumikan kay sila naman ang nisapaw ngadto sa kuwa. Murag susama mga kagilaan sa usa ka nagluto. Nagluto ka, unya giilugan ka may kagilaan, lain na ang nagluto, di baka ka makuratan? Labaw sa tanan, kung usa ka ka-chef, unya ang nagpuli kanimo may kagilaan, ang nigulit na nagluto, di ka mao, way ka bang kaagan, mao na nihitabo mga kaigsuunan sa Kongreso. Kay kung driver pa ni, o nag-drive pa sa sakyanan ang ilang gihulipan mga kagilaan, abi ninyo og unsay may tabo, bunggo, dili bunggo, mabunggo, mamukmo ang sakyanan mga kagilaan, bungkag ang kalibutan. Minuto may kagilaan o na mo sangko ang alas 7 sa kagabiyon. Ang tulumanong krusada reloaded mga kagilaan hatod nato sa musunod. City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Yuipko. At tulusog ka na ito may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kanhi Provincial Board Member City Councilor Sim Castrense. Hatod ka na ito sa Layson Carinderia o Cocina de Amor, maingon man may kagalaan sa MIG Trucking. Tulusog ka na ito, may kagalaan. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mga kagilaan atong bahinon kining oras sa pagpadungog, human nga gitubag o natigayon kaganiha ang press conference o kung matawag natong tubag ni VP Inday Sara kalabot sa gikahisgutan may kagalaan nga nahimong bahad ang iyang pagbutiag nga kung siya ipapatay, iya pong ipapatay may kagalaan ang mag-asawa o ang House Speaker may kagalaan. At paminahon ang tingog ni Vice President Sara Duterte. I raise this caution as the President and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement
which is taken out of its logical context. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas na lang nila is the last, 4 words of my entire statement? They are building a narrative, and I'll tell you kung anong playbook ito. There is absolutely no flesh on the bone, and despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. The diametric contrasts and inaction are displayed when I have expressed in previous months threats to my person and the continuing threats to the lives of OVP personnel. Tossing the word assassin. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that the supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? At wala silang pakialam dyan. Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad ng mga tao sa administrasyon. I am confident that an honest scrutiny would easily expose this narrative to be a farce, imagined, or nothing at all. So, may question kayo. You said you were taken out of context. And you also mentioned that they have a playbook. Yes. They're going by. Yes. So can you explain to us that context? Set it straight. Yes. And also explain to us that playbook that you're talking about. Okay, sige. So the context is, what did I say? I was asked, do you know about the Roman? I'm sorry. I was asking for the transcription of all that I said. I did not get it before I came down, so I have a problem remembering the exact words. Yes. So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that, but I've been warned by 2 persons already. 2. Be careful. I forget now what the words were said, but I will review my notes and I will tell you what that one person said and how he said to be careful, and that one other person, what that other person said. So, tatlo na yun. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So I answered, I was asked Romanov, and then I answered, I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked
person to take revenge against three individuals. So, when the Christmas season begins, take my advice. If there is someone hot-tempered in the house, you must grow a lotus flower. It can be planted in any type of container, whether it's a jar, a small bowl, or even a fish tank. Its flowers are very beautiful. You only need to drop the seeds into the water. the administration is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to her. Nitong naputol may kagalaan, no? Sayahang muranawal ang audio. Sayahang preskon ato lang i-forward og gamay mga higala. Taas-taas yun naputol. With a corresponding ASP table of personnel and equipment. This was a move to distinguish the security of the Vice President and make him independent. After I resigned from DepEd, after I resigned from DepEd, the unit was unceremoniously assigned as a unit under the President. Pasensyahin na kay murag saba may kigalaan pero ilahanin dito. Asa naman ni ato mga basahonon murag ni nang layat naman ni may kigalaan. Gikan kang kini sa ibabaw gamay maradyo na duyom Duterte supporters from Pampanga o dinhi ato Surigao matugas supporters ta. Di mabasa kasi nagpadala gilan taon lang mo ray bit basa ko tanan senador ni PRRD an iboto ko sa lokal dili gyud ko mobutar ko jaon kandidato na tapad ni Martin Tambi sa Tarpulin. Gikan kang Mateo Grunyo may kagalaan at patong paminawan pagbalik ang tingog mga higala sa Vice President. Special Security Command, July 9, 2024, ang order ng PNP. Therefore, the security of the Vice President is now under the control of the PSC, and as a consequence, is influenced by the decisions of the office of the President. Presuming that the PSC is still a non-partisan professional organization, why is the command eerily quiet on the documented threats to me, my family, and the OVP personnel? The silence. Ito, natural assumption ito natin lahat. The silence is proof that the inclusion of the VP-SPG in the PSC is clearly to undermine my security. Nothing else. So that's one threat. Bigyan ko na yun ang listahan ng madami. Ito. Gikan ka Mateo Grunyo, Marajano Diyom Sir King, Sulid Duterte. Ganahan ko sa imo programa. Dili kon bias. Daghang salamat Sir Mateo. Saba gid may kigalaan, no? Pero doon natin importante yung tanga padungog ninyo. Pero sa pikas na maguning ratsada, pero atong paningkamutan nga matinaw ni may kigalaan. Kasi hindi na natin alam
baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. Okay. May last 2 questions. You share the same sentiments as your father, former president. Last night, what he are said, his sentiments? So last night, he asked the military if they will continue to support fractured governance and a leader who is a drug addict. I agree. So, excuse me, sandali. I agree with fractured governance. I was a member of cabinet, so I have personal knowledge. I agree with fractured governance. I agree with the assumption that he is a drug addict because he continuously refuses to do a drug test. Napakadali naman, di ba? Tulad ko, napakadali naman. Sinabi ko kaagad, gusto niyo ng neuropsychiatric test o kung ano pa man yung test na gusto niyo i-take ko, gusto niyo ulitin ko yung bar exams, lahat yan gagawin ko. No questions asked. Gusto niyo ng drug test? Sabi ko, dagdagan ko pa ng drug test. Napakadali gawin sa akin yan. Ngayon kaagad na araw na ito, gawin natin yan. Pero, lahat, sabi ko nga, sisimulan namin sa Office of the Vice President ang drug test kaming lahat. Diba? So, dapat, tayo lahat sa gobyerno, drug testing lahat. Lahat ng mga congressman ninyo, drug test nyo. What about the question for the military? No, I do not agree with that. So, as I said, i-qualify niyo yung answer ko. I agree with the fractured government. I have personal knowledge. I was a member of cabinet. I agree with the assumption that he is a drug addict. I think mine is assumption. I think the former president has evidence that he really is a drug addict. So, pareho-pareho lang din yun. Sabi ko nga, diba, noong kailan ba yun, nagsalita ako, sabi ko, dalawa lang naman hinihingi natin. Diba? As politicians, ibigay natin yung pangako natin sa mga tao. Diba? Ako, bumoto ako. Kasi sinabi 20 pesos ang per kilo ng bigas. And that would help so many families right now. Diba? Pangalawa, tingnan natin ang katinuan ng lahat. Diba? Pag-drug test nyo din yung AFP. Pag-drug test nyo din yung lahat ng AFP. But somehow, hanggang ngayon, OVP pa lang din ng papa-drug test. I wonder why. Klaro yun. Oo, hindi ako tao na nagpapa-areglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Ma'am, are you a threat na to national security? Am I a threat to national security? What they are doing to... Napakita na yun sa mga Duterte o partikular ni VP Sara Mikigalaan nga wa na'y aregluhay ni. Puslan man nga inyong gisugdan, humanong tani. Puslan man yung gisugdan, tiwason tani. To me is a threat. Sagot ko yan sa MSC. Mamaya, bukas. Okay. Ma'am, may nabang kayo na may binigay sa inyo sobre si First Lady Sara Marcos. Para saan ba yun? Ano ang purpose ng millions na yun? Yes, I'm waiting for that question to come up in the committee hearing. So, katong duha sa NSA o ang committee hearing gusto niyang tubagon ang question nga gitagaan siya og envelope ni First Lady Lisa Marcos Minglan. Let's wait for that question to come up in the committee on Friday. Will you be able to attend the next hearing po? Just like yesterday? Yes, I'm free on Friday. Tomorrow I'll be in Basilan, and then Thursday I'll be in Lingayen from Basilan, and then Friday I'm free. So you're ready to... Giliman ka na ka busy mga kigsunan. Gatuyok-tuyok sa tibok Pilipinas kung serbisyo ang isgutan. Mga kigalaan,
maunay brand sa Duterte mga gala. Answer all their questions now. I will answer my questions because I need to be there to help the other OVP personnel. They have expressed that they feel safer and they feel more comfortable if I am with them. But I will not be recognized if I don't take my oath. So I am forced to take my oath and answer questions under oath because I cannot take care of the OVP personnel. For example, to explain. Liman ka, optimo ang iyang personnel na aghapon ay kasing-kasing sa pag-abag may kagalaan. Pero wag gyud ka pasar bisag usa ka pangutana mga kagalaan. Gitabangan pa, strike pa si JJ Suarez kung resista may kagalaan nga gibutiag sa Vice Presidente nga gitabangan tamo kawa naman ikadimao. 125 million pesos were spent within a matter of 11 days, or they have questions about acknowledgement. Nasad ni mga eksunan. Or answer all those questions. Isn't it that they've been asking those questions from the resource persons, from COA, from the OVP personnel? So why will I answer again? I already answered when we sent our answers to the Commission on Audit. It was clear there. In fact, ayoko naman kasi mag-discuss ng CFBA, but in fact, the 125 confidential funds had a notice of disallowance, but not the entire amount. Let's make that clear. Not the entire amount of the 125 million was disallowed by the Commission on Audit. Meaning, all the rest. Sulayan na guhaan pa og igong panahon kun dili sa sunod natong pagpanag-uban may kagalaan ang dugang pagpaklaro sa Vice Presidente atol sa iyang press conference mga kagalaan o media briefing kaganiha kay buot natong ipaabot usab kaninyo ang tingog ni Tatay Digong atol sa iyang press conference usab hapit na alas 12 sa gabi magkigalaan ato kining gipaminaw butang gusto po natong ipaambit din kaninyo alang sa inyong dugang kasayuran. Apan sa dili pa ang krusada reloaded may kagalaan hatod kanato sa musunod. Gikan may kagalaan ni Senator Christopher Bongo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Hatod usab kanato may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kanhi Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense. Hatod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Joyo Ipco o City Councilor Basti Nagas. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan hatod usab kanato sa MIG Trucking, Kusina de Amor o Leson Carinderia. Alas 7:21 na ang takna sa kagabion. Way paglangay may kagalaan atong ipadungog din na kaninyo ang kabahinan usab sa natigayon nga press conference gabi ni Tatay Digong.
nag-a-answer nga ng question sila eh. Yung quad man ang sira. Yung how did she Yes, pinexplain nga niya muna yung ano niya. Kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. So that if COA would, 6 months yan eh, COA would be asking additional documents. Hindi sila magkandarapa, maghanap kasi nandyan na lahat. Ina-investiga na nga eh. Eventually, mag-investiga yun siya. Pero yung mga documents muna, hindi ka trabaho ng... Pero may mga nag-comment ako sa social media na for power nilang daw po. Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung trip-trip, patay-patayan. Pati itong luko-lukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si... hindi namin kaya yan. Gusto mo na ipalabas na palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pa nga audit eh. Gusto man nila palabasin ganon. Tama yung kay Inday because according to her, sabi niya pasensya na dyan, kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, hindi naman masama. Kaya ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So, wala tayong dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ka talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng and even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun, pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pang-opera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man ng kagasap. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Mr. President,
if you see that this really, may estafa case, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government thing. No, the court, ang pumapasok ang Supreme Court. Kaya hihintuan na sila, huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, piskal ako, ang alam mong, inalbers nila yung pera, ang naiwan kasi 29 billion lang, out of the 29 na lang. Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo, wala ang pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala ka nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez sa... Kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may tag 5 mil kayo ngayon. Kita ko sa TV ko eh. Tira natin. Sus Maria Joseph Ginoo Romualdez. Nangawa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro na ito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SESS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado. LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya yan sa sundalo, pati yung retirement nila patayan. Given all this predicament, sir, you have the legal basis on the issue in mind. Okay, meron na. Legal remedies in your mind? Meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na yan. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle. Foreign balloon. Wala na sila ma-juggle dyan. Ano ba juggle? Tignan mo, bakit ang ma-juggle? They transfer from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-juggle. Andiyan na sa kanila kamay. Ano pa jagulin nila yan? Dude, spend it. Ayuda. Hindi naman may juggle yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking... Meron, it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth ngayon. So, para magkaroon tayo ng predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from the PhilHealth to the Quadcom and tignan ko lang.
kung mass mobilization of people power for that. Ang alam ko man, sinong pupunta lang doon, ikaw, pati ako, bakit naman Doon na ka, sir, no? Iinom pagkape. Alam ko man ang walang pupunta doon. Mag-mass movement ako, tayo dalawa lang. Sir, aman sila, sir, na nawala na daw itong the magic of the 30 crowd. The magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you Hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic mo? Ano no? Ikaw lang may Wala na ako. crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice. Istorya lang yan, media, kaya ganun. Ganun ang ginawa ko noon, wala man lagi. Di ba? So when you say that, it's the other way around, no? Inom kape, pero tubagya pug sakto. Pag sinabi mo yan, iba Nya, mga pwede mong wala. Wala na. Tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nag-okay na ako, kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad pa man ako ng gusto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito, ayaw ko na rin mag-opera, kaya palitan mo ng makeup. Sabi ko, pagkatapos sabi ko, ano Dok, mag-cane pa rin ako. Oo, mag-cane ka. O di, ayaw na lang po opera, mag-cane na lang ko. Sugar cane na lang ka, Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Munang magsungkod lang siya. Hindi ako rin inutil. Sungkod tirada na lang. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi ang 1,000, 1,100. 600 pa? Dako gyapon. Honda na blue na ano. Wala pa, matagal na talaga. Pag ano ko, hindi ko nabawi sa anong Sir, given the situation na may perceived na problema, no, between the Duterte and the Marcoses camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice, no, to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos, kaya wala, hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming billion, trillion na deposito sa kung saan ang bangko. Sa utak lang na Pilianes. Ano? Final kaso kay Trillanes. Yung hearing sa confidential plans niya. Bakit man ako magsabi matakotin mo ako i-imbis tayo confidential fund? O sige, tanungin mo ako. What did you about? Sige, you ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund? Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit matawagin yung confidential kung Pero yun kasi yung issue na Listare Jose. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon.
Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, tupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng briefcase, fractured governance. It is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat na magtanong ka ng sundalo, mga opisyal dyan, sinabi na maghunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig doon sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila doon sila na we are not anymore hindi na sila magkudita na magpunta yung tangkidigira na sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Hindi sila sa... I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi lang military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasalin sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Military protest na yun. Do not take Ano? You do not take orders from the commander. Hindi, sabihin na nga niya, Sir, huwag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo na yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS. 89. Tanong sa mo, Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos i-bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Wala kita hingpit kay matapos itong pagpanag-uban ng kagalaan. Atong paminawon ang nag-viral usab ng mensahe ni Tatay Digong ngadto sa iyahang anak may kagalaan nga si Vice Presidente Sara Duterte. Atong paminawon magkigsunan ang iyahang nahimong pulong. Whether or not i-absorb mo na yung bugyan ng pag-iibigan niya, pagsugod pa lang. I remember distinctly, wali ko malimot na nagsultihan ka mo. Bantay ka mo. Ang butog na hinumdog na mahulog. Kanya gina, sulot lang. Ayaw sa to do it, ayaw sa tambago sa napasama ako. Yung dado ng lalo sa ilot, hana gina. Posible na magsuno na, hapit mo sa iyo.
Nabasa na ko na ganyan, mayong gabi Sir King. Good evening Sir King from Barangay Dusi, Poblasyon Dapa. Delikado si Sara basid iparehas kaninoy nga gwadyaray may lothang, may hotlang. Atong tan-awon makigalaan ang uban nga mga mensahe, mga kagalaan atong kung maapas pa na maunay lisod Julius Blasi II kung mauhon gikan kay Antonio ko Antolino Gulosino Timugan. Maradyo na duyom Sir, the 30 supporters from Pampanga og dini ato Surigao matuga supporters ta. Gikan kang Pedro Esmeralda Ulaco. Maradyo na gabi Sir King, permi kami mamati sa imong programa Crusada Reloaded diri sa Barangay Wilson, San Jose, Dinagat Islands. Gikan kan Kapitan Pedro Ulaco. Si Sir Chris, kumusta naman dito? Higala na ko din ha. Good evening Sir King, gikan kang Giselle Giasro. Maradyaw na duyom Sir, nag-idsa na ang mga tao, rally sila sa NCR Lorito Giritan. Muna atong bantayan kaya nag-ingon na sila nga ang tanan nga sapa o suba paingon ginas dagat. Doon na ginay sangputanan mga kagalaan. Nabasa na ba nato ni tanan makingalan? At least wala na tayo na ligsan. Bidaway katong atong mga kagalaan, labi na mga kaigsuunan, diya sa matawag ba natong sa YouTube, di ginato mabasa. Maabot lagi ng panahon pangitaan na nagpaagi. Doon natin nag-awhag na ko nga maglawig sa Crusada via YouTube. Mahimo niyong bisitahon ang Crusada Reloaded mga kaigsuunan. Mark Llanostan, Jane Taguktok, Jason Saavedra, Stephen Comira, Loy Lit. Ang 5 pa nga nagpabilin sa pagtanaw. Daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw. Lorito Giritan, Antonio Teatro, Zini Lindio, Kumanda, Jupiter Augis. Of course, may igalaan ngadto sa atong higala nga si Manager Bong Florendo. Gikan kang Preximat ang pagtimbaya. Sa tanan natong bro and sis, mayong gabi kaniyong tanan. Makigalaan, wala tayo oras sa itong pagpanuuban sa tulo manong Crusada Reloaded. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak, may kagalaan Sir Paing Agra o Ma'am Jing Avila. Of course, mag-isunan dito sa transmitter side si Tokayo Bong Abad. Ang SG on duty, gipulihan na tingali si Sir Jason Clor ni Sir o SG Makilaan na si Ryan Marapok.
Of course, sa transmitter side, naababagyapon dito si SG Richard Yaldi. Maayong pagpaminaw kay Ma'am Jess ni uli na to. Husabang taknag istasyon, ugma pumun, tugtan sa Ginoo. Kini ka panyagala sa kahanginan, King De La Rosa, nagpabiling nga nag-iyon. Ayaw ihikaw ang tabang, kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalaygon ang Diyos. Maayong gabi. Rosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Rosada dang panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Rosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuyan. Rosada! Rosada! Ang maong programa binayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya o walay labot kining maong istasyon.